Pwede na bang magpa-transfer ng registration kahit sa ang LTO office at kahit may issue? At sa dulo ng video, bibigyan ko rin kayo ng bonus tips para sa mga wala pang plate number. Isa ka ba sa mga namomroblema ng pagpaparehistro ng iyong motor dahil may issue ito at kulang ang mga papeles? Mamaya, ipapaliwanag natin kung ano ang mga solusyon sa mga delinquent o may problema sa registration, lalo na kung second-hand na motor. Isa sa magandang ipinatupad ng LTO na kahit saang branch ay pwede nang mag-transfer. Take note pwede nang mag-transfer at magparehistro ng ating motor. O ibig sabihin, yung mga wala pong problema o issue sa pagrerehistro at kumpleto ang mga papeles ay pwede na magparehistro kung saan sila malapit na LTO branch. Remember na nag-take effect ang Motorcycle Crime Act noong May 24, 2025 at ito rin ang simula ng bagong rules and regulation. Number 1, yung 5 days na transfer ng registration mula sa seller at number 2, yung 20 days naman sa LTO para ma-transfer sa pangalan nyo. Ibig sabihin, mula noong May 24, 2025 pababa po ay hindi kasama o sakop ng bagong batas na ito ngayong taon. Okay, so exempted po sila dyan. Yung May 24, 2025 pataas, sila po yung mga kasali. So halimbawa, ngayong July 2025, ang schedule ng inyong pagpaparehistro ng sasakyan. So sakop na kayo ng bagong law. So, umiiral lang ang batas na yan sa mga walang issue at registration ng second-hand na sasakyan. So, pero kung may issue katulad ng mga second-hand na motor, katulad ng number 1, di na mahagilap ang first owner. Number 2, patay na ang first owner. Number 3, walang deed of sale. Yan ang karamihang problema, no? Number 4, expired na ang ID at ng first owner. Number 5, nasa probinsya pa ang mother title. Ito marami rin ganitong case, no? At iba pang mga may kinalaman sa delinquent registration. Yan ang kasalukuyang pinag-uusapan pa ngayon ng LTO para maisabatas. Ang mangyayari ayon sa source ay magkakaroon ng online submission of files dahil ito ay case-to-case basis. So, iba-ibang files kasi, iba-ibang kaso, kaya case-to-case ang basis na gagawin ng LTO. So, ibig sabihin, kung ano lang ang pwede nyo i-produce na documents na magpapatunay na nabili nyo ang motor o sa inyo ang motor. Okay? So, anything na naiwan sa inyong pruweba ay pwede nyong isubmit. Magkakaroon na isang downloadable form online para hindi na kayo pupunta sa LTO at sa HPG office. O di ba malaking advantage yan? Lahat ng isasubmit nyo online na. But make sure lang na ito ay ipapanotaryo nyo. Okay? So para sigurado yung inyong papeles. So ang mga issue na kasama dito ay katulad ng walang hawak na kahit anong dokumento. Meaning matagal na. So number 2, minana nyo lang ang motor. Number 3, wala nang contact sa dating owner. O number 4, patay na ang dating may-ari. At iba pa, marami pa yan. Hindi lang natin masabi ang specific. Pero sa mga kliyente natin, malalaman nyo lahat yan. Sa mga nagko-comment dito, marami pa lumalabas ng mga iba-ibang problema. Okay? So para saan naman ang LTO tracker? Ang LTO tracker ay pwede na gamitin para matrace nyo kung okay na ang inyong mga bagong plaka o plate number. So, paano tayo pupunta dyan? Mula sa ating Google search, i-type nyo lang ang LTO tracker, kamukha niyang nasa arrow na yan, then i-click nyo lang at pupunta na kayo dito sa track your application. Okay, so una-una, click nyo lang yung plate number. And then number 2, i-enter nyo yung plate number and then i-click nyo lang yung I expressly consent. And then number 4, track and check availability. So yung 4 na sequence lang na yan na susundin nyo at ibibigay na sa inyo ang final information. So antayin nyo lang yan sa inyong email at ibibigay sa inyo ang detalye kung ano pa ang status at kung saan nyo pwedeng kunin ang inyong plate number. Okay? So, hanggang dito na lang at sana nakatulong kami sa inyo at huwag niyo nakakalimutan mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos.
Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.